Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa unang pagbasa, sinabi sa manggagawa, pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Sa unang pagbasa, sinabi din, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. So umakyat siya sa langit, babalik siya sa wakas ng panahon. Kaya, inuulit din ito sa Ebanghelyo, samantalang ginagawad niya ang kanyang pagbabasbas, paakyat siya sa langit. At ano ang sabi sa ikalawang pagbasa? Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin sa mga nananalig sa kanya. So ano po ang ibig sabihin nito? Kung sa ating pagdiriwang ng Catholic Communication Sunday, sinasabihan tayo, listening with the ear of the heart. Sa Little Prince, sinasabi din, tanging ang puso lang ang tunay na nakakakita. Ang mga bagay na mahalaga ay lingid sa mata. So sinasabihan tayo, listening with the ear of the heart. Para malaman natin kung ano talaga ang totoo at malaman natin kung paano makikitungo sa reality, sa universe. Kasi kung magkamali tayo, mahirapan tayo, may cause and effect eh. Halimbawa, pagtingin mo, lubid, kobra pala, hindi ka nag-ingat, natuklaw ka, patay ka. Kung mali ang pagtingin mo sa katotohanan, mapaparusahan ka. Reality will punish you. Hindi mo alam ang law of gravity, umakyat ka sa tore, tumalon ka, you will be dead in a few seconds. Kasi hinihigop ka ng gravity ng earth. Yung tamang pagtingin sa katotohanan, mahalaga para sa atin. Kaya tayo sinasabihan na listening with the ear of the heart kasi marami sa atin mababaw. Superficial lives. Oh, look at all those lonely people. Sabi ng mga Beatles noong bata-bata pa ako, napakatagal na panahon. Look at all those lonely people. Ang kabataan ngayon, connected but alone. Emotional distress. Mental health problem. Bakit? Mali ang pagtingin sa katotohanan. Ngayon nga science, ang humuhubog na sa atin, pagtingin sa katotohanan. Kaya, sana maipakita sa screen, mababasa niyo pa. Yan, ang ating pagnilayan ngayon. Para lumalim naman tayo. Okay? Babasahin ko na lang at papaliwanag ko sa Tagalog. Ano ba talaga ang ating kinabukasan? Yan yung kanyang sinasabi. Scientist, atheist po ang nagsasabi niya. Ano ang kanyang sinasabi? Oblivious to our human yearning for permanence. Yan. Ang universe daw, walang pakialam sa pagnanais mo ng permanence. Yung hindi ka mamamatay, yung halagi ka na lang andyan, yung umiiral ka magpasawalang hanggan, yearning daw. So ang science at sa mga atheists, kinikilala na may yearning. O wag na nating pag-usapan yan kasi nararanasan lahat ng tao yan. May yearning, may adhika, may pitaya, may miti, may lunggati na sana hindi tayo mamamatay. Kaya lang, sabi nitong scientist it is, sabi niya, oblivious ang universe dyan. Walang pakialam ang universe dyan. Natatakot ka na dahil stage 3 ka na ng breast cancer. Walang pakialam ang universe sa takot mo. Nag-alaala ka na kasi yung
anak mong 43 years old, autistic, Down syndrome, walang mag-aalaga kung mamamatay ka na. Walang pakialam ang universe sa anxiety na ganyan. Stars will continue. Sabi pa rin nung matagal ng kanta, why do the sun go on shining? Why does the sun go on shining? Why do the waves run to shore? Hindi ba nila alam na natapos na ang mundo nung iniwan mo ako? Wala silang pakialam doon sa pagkabasag ng puso mo. Walang pakialam yung mga stars. So oblivious to our human yearning for permanence, the universe is relentlessly wearing down, falling apart, driving itself toward a condition of maximum disorder. Gandang pagkasabi. Ang ibig lang sabihin niyan, all the stars will end up as black holes in space. Yun ang future na sinasabi ng science. So in the face of our yearning for eternity, ang sinasabi ng science, hungkag lahat yan. Walang kahulugan yung yearning mo for life that will never end. So, wearing down, may law of thermodynamics second law of thermodynamics na pabagsak pa, dilim ng padilim talaga liwanag hanggang walang energy. Pero dadating panahon, wala nang energy, malagay mo dyan, lahat magiging lalamunin yan ng kadilimang walang katapusan. Sa kabila ng ating pagnanais ng kawalang hanggan, sinasabi ng sayan, mapapawi lahat yung mga bituin. So ang sabi niya, if against our wishes and hopes, we are stuck with mortality. So sa kabila daw ng ating pagnanais, ng ating pagnanasa, ng immortality, we are stuck with death. So kung malalim ka talaga, if you are listen with the ear of the heart sa mga stars, ito maririnig mo. Pinapapili ka. Yan bang desire mo? Na kinikilala ng science, it is a very profound desire. Ang lalim na lunggati nitong hindi tayo mamamatay. Kaya ang yaman ng mga doktor kasi ayaw nating mamatay. Sino namang gustong mamatay? Karanasan ng bawat tao. Ang lunggati, ang pighati, ang adhika, ang pitaya, na sana itong mga bituin, mamamatay man sila, ako hindi. So sabi ng scientist, mortality grants a beauty and grandeur all its own. Tama na yung 60, 70 years. Tanggapin mo na yan. Hungkag yung kahit nararanasan mo yung malalim, mali yan. Sabi ng science. Even though we struggle and howl against the brief flash of our lives. Ang lalim din ng pagkasabi. Umaatungal daw tayo na kagaya ng mga lobo. Bakit napakaiksiin ng panahon? Sabi nga ni Dr. Faust sa ni Johann Wolfgang Goethe, pagbibilin niya kay Satanas ang kaniyang kaluluwa, mayroon lang siyang isang sandali na masasabi niyang, bleibe doch, du bist so schön, sabi sa German, stay, you are so beautiful. Ang ibig sabihin, in this brief flash of our lives, in this valley of tears, na may mga Vladimir Putin at mga may nag-EEGK, kahit isang sandali, marami sa atin hindi nakakaranas ng isang sandali na magsasabi kang, bleibe doch, tumigil ka muna, napakaganda mo. Kaya ang sinasabi ng mga scientists, we should find something majestic in this brevity of our lives. There is a preciousness and value to existence stemming from the very act of its temporary duration. May kadakilaan na raw yung ilang taon na inilagi natin dito sa Bundong Bibaba dahil sa kaniyang kaiksian. Tanggapin mo na yan. Hindi ko alam sa mga scientist kung bakit
hindi nila mapaliwanag, tinatanggap nila naman, we struggle and howl against the brief flash of our lives. Hungkag kaya yan? Bakit ang universe, inilabas ka? Bakit lumitaw ka dito sa buong mundo? Na narito merong yearning for permanence, na merong wish and hope for immortality. Parang mali naman ang universe. Sa aking palagay, hindi nagkakamali ang universe. Kaya ang mga scientists ngayon, nagkakaproblema na. Dahil akala nila, andyan lang yung universe, hindi masosolve ng mathematics nila. Tapos biglang napatunayan na 13 billion years ago, may universe. So mabog yan. Hanggang ngayon, narito tayo, lumitaw tayo, umaatungal, nagagalit, bakit namamatay tayo, ginagawa ang lahat ng ating magagawa para mabuhay tayo ng mas mahaba-haba. Pagkatapos, lalamunin tayo ng kadiliman na walang katapusan. Ang hindi ko matanggap, kung pareho na lang tayo ng tadhana, yan, yung tatay ko, nagpakabait. Chief of police yun eh. Yung ibang mga pulis, nambabaril na lang ng nanay at saka anak, nang walang dahilan. Napakasamang tao. Lalo na si Vladimir Putin, na libo na ang namatay doon sa Ukraine, sinalakay na lang na wala namang kadahilanan. Meron mo kayong tatay ko na Eucharistic Minister, Knights of Columbus, inayos kami, mahal yung kanyang asawa, wala ka na masabi. Napakabait na tao. Mas nagpare pa dapat yun kaysa akin eh, mas mabait yun eh. Tapos may Vladimir Putin, may Hitler, may Stalin, may Mao Zedong, pare-pareho lang sila ng tadhana. Anong masasabi ng science dyan? Napaka-unfair. Kaya, pabayaan na natin yung science. Kasi ang science, cannot listen with the ear of the heart. We listen with the ear of our hearts. And we proclaim boldly today, si Jesus umakyat sa langit. Ang ibig sabihin yan, napakalalim. Hindi hungkag yung wish mo for immortality. Hindi walang kahulugan yung pitaya mo na hindi ka mamamatay magpakailanman. Sapagkat si Jesus, nabuhay na maguli, nagtagumpay laban sa kamatayan at kadiliman. Yan yung magandang balita sa ating pananampalataya. Kaya sa simula pa lang, pinasmile ko na kayo. Maligaya tayo. Sa kabilaan ng COVID-19 na may monkeypox na naman, may variant na naman, si Vladimir Putin nagwawala doon sa Ukraine. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again.